overheat. Relax ka lang, sagot kita. Kung gaano siya kagaling sa pag-arte, kagaling na artista, ganon din siya kagaling bilang isang public servant. Palakpakan natin si Ate V. At ang aking din pagbati sa ating mga congressman and of course, kay Secretary Recto, kay Baraco, idol. Kaya sa inyo pong lahat, basta tandaan ninyo, si Bong Revilla, mahal kayo dahil si Lani, mismo anak ang asawa ko. Si Lani, sabi ko nga, ako'y napaibig ng isang Batanggenya. Ibang klaseng magmahal ang Batanggenya. Sobra. Kaya sabi ko nga, kung ako'y mamamatay at mabubuhay muli, si Lani pa rin ang aking pipiliin at pamahalin. Siya ay isang Batanggenya, kaya alam ko kung gaano magmahal ang mga Batanggenya. So Batangas, maraming salamat po! Mabuhay kayo lahat! Isang malakas na sigawan para kay Senator Bong Revilla! May pa-survey lang ako dito sa Batangas, ha? Pagka ba may sakit sa pamilya, sino nag-aalaga? Pagka may labahin, sino naglalaba? Pagka kailangan kumain, sino nagluluto? Pagka may homework ang anak, sino gumagawa? Hala, lagot kayo kay Govi. Gumagawa ng homework ang mga nanay. Dapat magtuturo lang tayo, mga nanay. Last question. Pag nabuntis, sino mga anak? Nanay pa rin. O, tanong ha, sa lahat ng ginawa ng mga nanay, may sweldo ba yun? Wala. Yan po ang tawag sa atin, mga unpaid workers, mga nagtatrabaho na walang bayad, mga silent workers, kahit walang pumansin, gigising ng maaga, magtatrabaho, mamahalin ng pamilya, mamahalin ng asawa, minsan wala pang take. Yan po ang dahilan kung bakit si Pia Cayetano ay pinaglalaban ang mga nanay ko. Ikikwento ko sa inyo ng mabilisan ng buhay ko. Ang tatay ko, the late Senator Rene Cayetano, senador po siya, pero namatay bago matapos ang kanyang term. Kaya ako po ay tumakbo noong 2004. Ang tatay ko namatay sa liver cancer. Ang hindi alam ng marami, may anak po ako, pangatlo kong anak, namatay din po. Siya ay pinanganak ng napakaraming kapansanan, bulag, bingi, may tumor ang kidney. Sabi ng mga doktor, hindi yan maglalakad, hindi yan magsasalita. Kahit anong dasal ko, walang milagro. Walang happy ending po, namatay ang anak ko. So nung ako'y naging senador, sabi ko, meron akong magagawa bilang abogado, bilang senador, bilang isang nanay, meron din ako hindi pwedeng gawin. Yung anak ko, hindi ko ay buhayin. Pero ibang klaseng sakit, katulad ng sakit ng tatay ko, na liver cancer, ang pinaggalingan nun ay hepatitis B virus. May bakuna na. Pinondohan ko yun para taon-taon may bakuna kayong pupuntahan sa mga health center, mga nanay. Kaya dapat pumunta sa health center at magpabakuna, di ba? Kasi pag merong measles, hindi dapat nagkaka-measles. Dahil may bakuna na. Hayaan ang trabahuhin namin yung wala pang solusyon. So happy ako na magkwento sa inyo na ang batas natin na Doktor para sa Bayan Act. Pwede magka-scholarship, mga nanay at tatay, pwedeng mangarap, pwedeng maging doktor ang inang anak, scholarship. Pero hindi sapat yung scholarship na. Isa ng building. Saan papasok? Meron bang laboratory dyan?
Meron ba mga teacher, mga doktor ang dapat magturo? At kahit patayuan ng building yan, kailangan mag-training sa ospital. Eh sinong ooperahan nila kung sa... Eh siyempre, sa ospital sila mag-aaral. Inaral ko po yun isa-isa. Nasa namin ng batas, 8 lang ang public medical school sa buong Pilipinas. 8 after 4 years. 25 na po. Kasama ang Batangas State University. Mahal na mahal po ang Batangas. Kaya sa Batangas State University ako nag-host. Meron po kayong dorm dyan. Pinapondohan ko din po yun. Meron tayong innovation center para yung mga anak natin pag-aralan nila yung mga engineering, yung mga technical na design sa Batangas State University din po yun. Para madali para sa mga magulang. Education, healthcare, yan po ay priority ko. Then priority yan ng mga nanay. Tama mo ba? Priority din yan ng mga tatay. So yan po ang inaasikaso ko. Gamit ko, ang talino ko, ang sipag ko bilang isang abogado. Pero puso ko ng isang ina. At syempre, ang pinagmamalaki ko, lakas ng katawan ng isang atleta. I am blessed na ilang beses na po ako nakapag-bike, nakapag-tumakbo dito sa Batangas. Kasi po ako ay mahilig sa sports. Yan din ang gusto ko para sa mga Batanggenyo. Di ba mga nanay, pagkatapos pumasok, ano gusto natin? Nakatambay? Hindi! Mag-sports! So yan din po ay pinupuntuhan natin ng mga programa. Last. Baka naman sabihin ng mga tatay, puro nanay lang ang pinagsin ko. Mga tatay, special message po sa inyo. Sa Sunday, hindi na po kami makakabalik dito. Dahil bawal naman ang kanya. Pero sa Sunday ay Mother's Day. Kaya mga tatay, magpakita ng pagmamahal sa mga nanay on Mother's Day. That is my message for the fathers. God bless you all. Thank you for the support. Over 18 years po, mga Batanggenyo. Salamat po. Walang makapuni, Senator Pia Cayetano! Walang bayan ng korupsyon, tunay na nakipagbakbakan sa krimen sa lansangan, tagapagbantay ng kaban ng bayan, numero 33 sa Balota, Senator Ping Lacson! Magandang hapon po sa ating lahat. Una sa lahat ay nais ko muna magbigay pugay at magpasalamat sa mga kababayan natin sa makasaysayang lalawigan ng Batangas, 10 ng mga pamunuan ng lokal na pamahalaan dito sa ating lalawigan. Mayroon lang po ako isang maikling kwento. Noong araw, nung maliliit pa kami, mahabang panahon na nakakalipas. Laging bukang bibig ng mga nakakatanda sa amin na bukod sa malapit na magkapit-bahay, ang Batangas at ang Cavite ay halos magkadikit, sabi nila, ang mga puso ng mga taga-Cavite at mga taga-Batangas. Bakit? Ang mga kalalakihan daw ng Cavite at kalalakihan ng taga-Batangas ay barakong-barako, ngunit maginoo. At ang mga kababaihan naman, bukod sa mga mayuyumi, mabait, mga maalaga at masuguri sa kanilang mga asawa, pero wag na wag yung gagalitin, aapihin at may pagkalalagyan kayo. Kaya ako ay nananawagan sa ating mga kalalakihan sa loob ng bulwagan ito at sa labas at sa mga nanonood sa atin sa buong Pilipinas na kapag kayo'y nakapangasawa ng Caviteña o Batangueña tulad ni Paring Bong Revilla, wag na wag niyong gagalitin, wag na wag niyong aapin at magsisisi kayo. Mayroon kayong pagkakalagyan. Tama po ba yun? Ang lalawigan ng Batangas, alam naman natin,
kaunlad ng kaunlad. At tayo nagpapasalamat dahil na rin sa pamunuan, mga namumuno sa Batangas, ay nakarating ang Batangas sa inyong kinalalagyan ngayon. At ito'y mahaba pa ang lakbayin. At kami naman, Alyansa sa Bagong Pilipinas, ay nangako ko sa inyo na aming susundan ang lead ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga tamang polisiya at programa para sa inyong kaunlad hindi lamang ng buong Pilipinas, kundi ng mga kanayunan, mga lalawigan, mga lokal na pamahalaan na tulad ng Batangas. Ako po, si dating Senador Ping Lacson. Ang akin pong pinangyawakan sa kampanya ito, matatapos na po, kasi ilang araw na lamang, tayo'y pupunta na sa ating mga polling booths at boboto. At tayo'y dapat maging mapanuri. Kung titingnan ninyo ang hanay ng mga kandidato sa bagong alyansa, lahat kami meron ng mga pinagdaan experience o karanasan bilang mga mababatas. Kung hindi man senador, dating senador, congressman, o dating congressman o congresswoman. Yan po ang inyong pagpipilian doon sa mahigit 6 na po na tumatakbo bilang senador sa ating bansa. At pagpunta nyo sa inyong polling places, ito lang po ang aking mayahabilin. Mamimili kayo sa 4 na klase ng mga kandidato. Wala akong pinatutungkulan, mahigit 6 na po kami, pero sana pag kayo'y nag-shade sa inyong mga balota, 4 ang inyong pagpipilian. Ang una, ito yung masipag, magtatrabaho, magbabalangkas ng panungan ng batas, at hindi magnanakaw. Ang pangalawa, ito po yung masipag din, magtatrabaho, gagawin ng trabaho, pero magnanakaw. Ang pangatlo, ito naman yung tamad, hindi magtatrabaho, pero hindi rin naman magnanakaw. At ang pang-4, ito po yung tamad na, hindi magtatrabaho, pero magnanakaw pa. Ayun na po ang bahalang pamili. Ako po'y walang pinatutungkulan. 6 na po kami mahigit. Pero yun lang po sana ating isipin kapag tayo pumasok na sa ating polling booth at mag-sing ang ating mga pipiling kandidato. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Mabuhay ang Batangas, mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po. Isang malakas na sigawan para kay Senador Ping Lacson! Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo sa Senado. Anong pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senador Rito, ano mahirap? Lumanas ka ba ng hirap? Lahat ng sabi sa Senado, inaksyonan mo. Kung ako'y nakalaabot, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatakwin ko Lapid, Supremo ng Senado, Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito Lapid! Number 35, ang Supremo ng Senado, Lito Lapid! Ang Supremo ng Senado na walang Hello! Hi! Kumusta na kayo? Ha? Nakagutom na kayo, ha? Una-una po nais ko na pasalamatan ang ating mga manunulang sa Batangas at manunulang na sigurado ng panalo. Palakpakan po natin ang Bill Lucky Group. At saka po ang mga congressman, mga mayor, mga governor, mga konsyala, maraming salamat po. Ngayon na pagpapalo sa amin dito. At sa inyo lahat, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ay magpapakilala. Ako po ay isang artista. Naging stampan na limato. Naging gusto po ako pinatibig kung siya ay po ay bida sa pelikula. Naging bida po ako at tinawag po ako bilang Leon Guerrero. Kaya sabi nga, ito pamilya, naging leading lady niya. Si Vilma Santos, at ako naman po yung naging leading lady ko rin siya. Ang pelikula po, ang title, Yakapin Mo Ko, Lalaking Matapang. Ayan.
Mamaya, yayakapin ko kayo lahat. Tulad po ng Elia TV, ako po'y naging vice governor at naging gobernador ng 3 beses sa Pampanga. At ngayon po na 3 beses na rin po ako naging senador. Anong nagawa ni Lito Lapid bilang senador? Ako po ay nakapagsulitin ng panukalang batas na mahigit na 900. Yung mahigit na 100 po rito ay naging batas na. At yung pinakamahalaga ng batas dito, yung Free Legal Assistance Republic Act 9999. Yan po ay libreng abogado sa ating mga kababayan na mahihirap na hindi kaya magbayad ng abogado at laging nakakagarubyado pagdating sa katarungan at hindi at sa batas. Yung nga po, ako po ay committee chairman ng turismo sa Senado. Palalamigin po natin ang turismo dito sa Batangas at sa buong Pilipinas. Palalamigin po natin eco-tourism at medical tourism at agri-tourism. At ang mahalaga po rito, mahalin natin ang ating mga magulang, nanay, tatay, at lola at lolo. Yun po ay mga senior citizen na bawal na po magkasakit sa kanila. Kaya kailangan libre gamot at libre hospital. Sa po rin po, napakalaga dito, edukasyon. Ang edukasyon po ay nangangarap ng isang bata na graduate ng Campo Leo. O siya graduate na, siya po ay makahanap ng trabaho. Trabaho na, yan po ay mga alaga sa kanyang magulang at sa kanyang magiging pamilya. Ako po si Senator Lito Lapid, number 35 po sa Balota, Supremo ng Senado. Mabuhay ang mga Batangueño. Maraming salamat po sa inyo lahat. Palakpakan muli natin, Senador Lito Lapid! Iba yung dumaan sa hirap, iba yung naka-experience sa hirap dahil ang puso niya hindi mawawala ang pagiging ano bang kayamanan o tagumpay ang paabot niya, ano bang laki ng pera na matanggap niya, hindi niya tayo wala kang mga bakit ko sabi niya? Kasi ang hiniling ko, kahit ilang million na ang hawakan ng pera, sabihin natin, billion na, saan yung nakatalikod ako? May narinig ako ng mahirap. Tulo naman, kahit na hindi ko sa titingnan, tinatusok ang puso ko dahil doon ako sa akin. Numero 50, ang ninong ng bayan, Senator Manny Pacquiao! Magandang hapon, Batangas City! Unang-una, nais kong pasalamatan ang ating Panginoon sa binigay na magandang panahon at siyempre higit sa lahat, malusog na pangatawan at lagi tayo nilinda sa kapahamakan. Lagi talaga natin pasalamatan ang Panginoon because without God, we are nothing. Sa ating, wala, hindi na mapigilan yan. Ating sunod na magiging gobernador, ating Vilma Santos, sa ating mga mayors, sa ating mga congressman, hindi ko siguro isa lahat, and sa ating vice governor, sa lahat ng mga government officials, sa lahat ng mga barangay captains na nandito ngayon, sa lahat ng mga barangay officials din, sa inyong lahat, magandang hapon po sa ating lahat. Ang Manny Pacquiao po, nagbabalik sa Senado dahil gusto kong ipagpatuloy. Like I said, yung pagpatuloy ang aking programa para sa mga mahihirap na tao, yung pagbibigay ng libreng tahanan, libreng bahay, at higit sa lahat, puhunan para may hanap buhay, kapital para magnegosyo, para magtinda, o ano mang income na mayroon sila sa bawat araw. Yan po ay hindi proposal. Matagal ko na po ginagawa yan. Noon pa man, hindi pa ako nakapasok sa politika. Pero, pag ang Manny Pacquiao mabalik sa Senado, tinitiyak ko po sa inyo, magsisimula na ang pagbibigay natin, paggagawa natin ng Pacman Village dito sa probinsya ng Batangas at pamimigay natin libre sa mga pamilya na wala pang tahanan. Yan po ang ating commitment, hindi lamang po sa tao, kundi sa Panginoon na makapagservisyo, makapaglingkod ako. Dahil po, lilipas lang din tayo lahat dito. Hindi naman tayo forever dito sa mundo. Lilipas lang din tayo.
kahit ano pa kayaman, kahit ano pa ka powerful ang posisyon mo, pag nawala tayo dito sa mundo, alalahan natin, kakalimutan tayo at iba na rin ang mamay-ari ng lahat ng kung anong mayroon ka. Kaya, habang ikaw ay nagbuhay, gawin mo na ang lahat, gawin na natin ang lahat nating magagawa, makatulong tayo sa kapwa, para maipakita natin na tayo ay may Panginoon sa buhay sa pamamagitan ng pagkalinga at pagmamahal sa kapwa natin. Wala naman tayo manunay. Kahit ano pa kalaki mong pera, kahit ano pa kalaki ang pera mo, kahit ano pa kadami mong malupain, pag namatay tayo, iba na may ayon yan. Kaya habang malakas pa tayo, habang mayroon tayo, tulong tayo sa kapwa natin. Kasi at tayo naman din, pagkatapos ng buhay natin dito, haharap tayo sa Panginoon. Diba? Ang gusto natin marinig sa Panginoon, pagharap natin, sabihin sa atin ng Panginoon, well done, good and faithful servant, come, share to my happiness. Masarap pakinggan yun pag yun ang marinig natin sa Panginoon pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo. Di ba? Masyado lang kasi tayo, yung may mga kakayahan dyan, may pera dyan, masyado lang kasi tayo nadadala sa magnet ng mundo, yung pera, yung greediness, na masyado tayong naliling lang dyan. Pero kung titiis, tutuusin natin, isipin natin mabuti, no? Isipin natin mabuti, wala naman tayo pagmamayari dito. Wala naman tayong pagmamayari dito sa mundo. We are just stewards of God's grace in His various form. Therefore, we should maximize the time, the strength, the blessings that God entrusted to us to help others para mag-glorify ang ating Panginoon sa buhay natin. Yan ang purpose ng buhay natin. Kaya, sa darating na halalan, mga kababayan ko, nationwide, alam ko bubuto ang mga Pilipino. Magdasal tayo, higit tayo ng guidance ng Panginoon. Magdasal tayo na i-guide tayo ng Panginoon, na makapagpili tayo ng kandidato na may tunay na palasakit at pagmamahal sa ating mga tao. Lahat tayo magdasal because in God, all things are possible. Nothing is impossible with God. Ang dalangin ko palagi na itong bansa dito na ipagmamalaki ng sabayan ng Pilipino, hindi lamang si Manny Pacquiao magmamalaki ng bansa natin, kundi tayong lahat ay pagmalaki natin ang ating bansa na maunlad, masaya, nagkakaisa, at namumuhay na matahimik. Maraming salamat po. Si Manny Pacquiao po, number 50 po sa balota. Matalintandaan, si Tingnan po ay Golden Anniversary po, number 50 po sa balota. Maraming salamat po na nakapon po sa ating lahat. Isang malakas na sigawan para kay Senator Manny Pacquiao! Bibitinin ko na namin kayo lalawigan ng Batangas dahil sa mundo ito para hatugan tayo ng awiting makabayan at makabagong Pilipinas. Isang masigadong palakpakan para sa I Love Tacloban Band at Pride Dance Manila!
ako'y isa